Muling nanawagan si Vice President Sara Duterte sa agarang pagpapalaya sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na higit isang taon nang nakadetine sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Sara, ang patuloy na pagdetine sa kanyang ama ay hindi makatarungan at bunga lamang ng pamumulitika. Muling binigyang diin ng Vice Presidente na walang batayan ng Rome Statute para sa patuloy na pagdetine sa dating Pangulo. Tinuligsa rin niya ang assessment ng ICC hinggil sa pagiging flight risk ni dating Pangulong Duterte. He should be released, and he should be released immediately. This is not about justice. This is about politics in the Philippines. They are holding an 81-year-old who cannot make his own bed, who cannot even clean his own room, who has bed sores, who has so many My God. aches and pains because of old age. You saw President Duterte being pushed, pulled outside of the room, pushed into a plane. Is that a person who is a flight risk? He cannot even walk 3 steps and fall to the ground. Sa kanyang talumpati, inakusahan ng Vice Presidente si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y sumusuporta sa mga pagdinig ng International Tribunal. Tinawag rin ng Vice na umano'y mga tuta ng ICC sina PBBM at dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon naman sa Malacanang, walang basehan ang mga paratang na ito ng Vice Presidente. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Naisumiti na ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court kasunod ng pahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Internal Revenue. Pero ayon sa prosekusyon, hindi ito nangangahulugan na sangkot sa impeachment trial ang Pangulo. Ministerial o obligasyong gawin. Yan ang sagot ni House Prosecution Panel member at Bicol Saro Party List Representative Terry Riton sa tanong kung ang authorization ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maisumite sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte ay nangangahulugang sangkot sa paglilitis ang Pangulo. Isinumite ang tax records ng Bureau of Internal Revenue o BIR araw ng Huwebes, July 30. Irrespective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the president will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. So tingin ko wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito. Ganito rin ang pahayag ng Malacanang. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw, posible nang makuha ng prosekusyon ang kopya ng mga pinasampina na financial records ni VP Duterte. Maaaring magamit ang mga ito bilang ebidensya sa article of impeachment na umunoy unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Pumalo na sa record high na 19.07 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas batay sa latest report ng Bureau of Treasury. Ang naturang halaga ay naitala as of June 30, 2026 na mas mataas ng mahigit sa 518 million pesos
kumpara sa naitala noong buwan ng Mayo. Batay sa report ng Bureau of Treasury, sa ngayon ay maabot na sa 12.84 trillion pesos ang domestic debt ng bansa, habang nasa 6.23 trillion naman ang external borrowings. Ang pag-avail ng domestic at external debts ay pangunahing ginagamit upang mapondohan ang mga programa ng gobyerno para sa national development. Katatapos lamang ng mga buladas at diskarte na ginawa ni Ginoong Marcos Jr. sa harap ng Kongreso at sa harap ng mga mamamayan. Buladas talaga. Siyempre, mag-aabot na po sa 1 taon mahigit na na-identify si Marcos Jr. at si Martin Romualdez para antayin pa ng taong bayan kung sino ang mastermind. Totoo naman po ang sinasabi ni Ginoong Saldico, because coming from his position na dati siyang naging tauhan ni Marcos at Romualdez para pamunuan at gamitin ang Committee on Appropriation sa loob halos ng 3 taon upang katayin ang budget 2023, 2024, and 2025, malinaw po na si Saldico ay galing sa inner sanctum. Ibig sabihin po, insider, deep inside, sa sindikato nila Marcos Jr. Kaya itong drama niya kahapon na masakit din para sa akin, pero kakasuhan na si dating speaker or ang dating speaker. Gimmick lang po yon, mga kababayan. Pang media. Kung baga, showbiz. Kasi hindi nga niya mapangalanan si Martin Romualdez. That's number 1. Number 2, yung mga alipores ng sindikato ni Martin Romualdez pumapalakpak sa harap niya. Which means, kilala niya at alam niya ang mga kumatay ng budget. Bakit ang mga iilan lang ang tinarget at nauna pa yung mga kumukontra at nagsisiwalat laban sa korupsyon at pandarambong kagaya nila Congressman Mike Defensor, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, na tumayo laban sa panggigipit at panunupil ni Marcos Jr. upang maibaon ang investigasyon at paglalantad ng totohanan sa flood control scam na umaabot na pala sa 1.9 trillion pesos, tapos ipinagmayabang lang ni Marcos. Naka-recover na daw ang gobyerno, nakapagpa-frozen ng 25 billion pesos na cash and assets at nakapagbalik na ng 800 million para sa National Treasury. Ang nawawalang pundo sa 2025 alone, humigit kumulang mga 500 billion pesos. Tapos nakapagbalik lang ng 800 million. Wala pa nga yun sa 3% mga kababayan, o wala pa nga 2% yan sa 2025 budget alone. And besides, binuladas niya lang tayo ng kung anong mga promesa na 4 na taon niya nang ginagawa paulit-ulit at maglilimang taon na siya papasok next June, ay last 5 years na niya sa kapangyarihan, paulit-ulit ang mga promesa niya na walang nangyayari. Subalit yung kanyang 100 billion pesos na insertions, hindi niya tinalakay, mga kababayan. Pa-systems loss, pa sa papalakpak. Matagal na po yan alam ng taong bayan at dapat nga tinanggal yan sa billing charges ng mga electric power companies, kagaya ng Meralco, sapagkat pandaraya yan. Kung nagkakaroon ng offload, peak load at mga discrepancy sa pagtakbo ng kuryente nila ng supply, hindi yan dapat kasalanan ng taong bayan at ng mga consumers. Pero tingnan natin kung anong gagawin ni Marcos Jr. dito, sapagkat matapos niya mag-SONA kahapon na buladas, tataas na naman ng 6 na piso sa loob ng 1 linggo, staggered ang presyo ng gasolina at presyo ng diesel, mga kababayan. O ayan. So, itong isa sa malaking buladas niya kung bakit tayo gumawa ng ganitong video analysis natin o reaksyon, ay itong malapit-lapit na daw mag-launch ng space rocket ang Pilipinas. Wow! Mga dike at mga flood control at breakwater sa mga nawasak na mga area na dinurubo at kinurakot ang proyekto, hindi mo nga maayos-ayos. Nalulubog ang maraming barangay sa Iloilo City dahil sa palpak at bulok na flood control projects. At ang itinuturo na iniimbestigahan, hindi man lang kinasuhan ng plunder, kundi multiple graft and corruption cases lang. Itong si
Congressman Joang ng Uswag Wasaag Ilonggo Party List, mga kababayan. At itong si Jamjam Baronda, hindi rin po naisama sa investigasyon. No, sa kanya po itinuturo ng mayor ng Iloilo City ang naturang mga palpak at mga nakurakutan na flood control projects according to the public statements released by the Iloilo City Mayor sa persona ni Mayor Raisa Treñas. So malinaw po na mayroong problema dahil mahigit 40 na mga barangay sa Iloilo City, that's almost 30% mga kababayan, ang binaha ng malalim hanggang dibdib at ang pinakamababa hanggang baywang nung nakaraang 3 araw lamang mga kababayan.